Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika, to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang Nas ang oras, alas 3:02 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MPC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita. Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Sa ating headlines, Balitang PROMD! Senate serye nagpapatuloy. 11 miyembro ng minorya nag-walk out sa issue ng pag-amyenda sa Senate rules. Balitang PROMD! Senador Jinggoy Estrada kakasuhan ng plunder ng Ombudsman sa Sandigan Bayan bukas. Balitang PROMD! Pangulong Bongbong Marcos umismid lang sa no-el senaryo na pinalutang ni Senador Amy Marcos. Balitang PROMD! Satisfaction rating ng Pangulo sumadsad sa pinakamababang antas ayon sa SWS poll. Balitang PROMD! Metro Manila at 25 lalawigan apektado ngayon ng tagtuyot ayon sa Pag-asa. Balitang PROMD! Department of Labor and Employment Director sa Region 3 sinuspinde kaugnay ng investigasyon sa nag-collapse na building sa Angeles, Pampanga. Balitang PROMD! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Panibagong tensyon ang sumiklab sa Senado matapos na mag-walk out ang 11 miyembro ng minority bloc mula sa plenary hall ng tangkain ng mayorya na madaliin ang pag-amyenda sa Senate rules para payagan ng remote participation ng mga senador sa sesyon.
Sa gitna ng debate, kwenestyon ni Senator Erwin Tulfo ang umano'y pagmamadali ng mayorya sa pagtalakay sa naturang panukala. Ayon kay Tulfo, nais umano nila na malaman kung may kaugnayan nito kay Senador Ronald Bato de la Rosa at sa mga ulat ng posibleng pag-aresto sa ilan pang senador na mahaharap sa kasong plunder. Kasunod ito, nagkaroon po ng tensyon sa plenaryo hanggang sa hikayatin ni Senador Mig Zubiri ang kanyang mga kasamahan na tuluyan na ngang mag-walk out. Kabilang sa mga lumabas sa session hall ay sina Senators Bam Aquino, Francis Pangilinan, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Panfilo Lacson, JV Ejercito, Lito Lapid at Erwin Tulfo. Samantala nanatili naman si Minority Leader Vicente Soto III upang igiit na wala ng quorum ang Senado at dapat nang i-adjourn ang sesyon. Balitang Promdi. Dinipensahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kontrobersyal na panukalang amyendahan ang Senate rules na magpapahintulot sa remote participation ng mga senador sa plenary session. Ayon kay Cayetano, malinaw umano sa umiiral na Senate rules na maaaring pagbotohan ang isang amyenda isang araw matapos itong maihain. Dagdag pa niya, mas makapangyarihan ang plenaryo kaysa sa mga komite ng Senado, kaya anumang mosyon na nasa plenaryo ay maaari ng pagdesisyonan sa pamamagitan ng botohan. Una rito'y tinutula ng minority bloc ang mosyon na pagbotohan na ang panukala. Kahit po ng minorya, masyadong minamadali ng liderato ang proseso upang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag pa ni Senate Minority Leader Vicente Soto III, hindi pa nga formal na nabubuo ang Rules Committee, kaya hindi dapat na tinatalakay agad ang panukala. Samantala, sinabi naman ni Senator Francis Pangilinan na marami umanong mahahalagang tanong na dapat sagutin bago tuluyang pagbotohan ang amyenda sa panukala. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, alas 3:08 na po ng umaga. Bago pa magkaroon ng walkout ng tinaguriang 11 solid block ng minorya, nagkainitan din si Senador Rodante Marcoleta at Senador Risa Hontiveros sa isyu ng kontrobersyal na amyenda sa Senate Rules. Ito'y makaraang tila ininsulto ni Marcoleta si Hontiveros habang nagsasalita ang senadora upang suportahan ang posisyon ng minority bloc laban sa umano'y minamadaling proseso ng botohan sa panukala. Komento ni Marcoleta habang nagsasalita si Hontiveros, mahirap pag walang legal na background. Hindi naman pinalagpas ni Senator Erwin Tulfo ang komento ni Marcoleta at tinawag na ad hominem ang naging pahayag ng senador laban kay Hontiveros. Git ni Tulfo, hindi dapat na minamaliit o iniinsulto ang kapwa senador sa gitna ng deliberasyon dahil sa mainitang argumento. Pansamantalang sinuspindi ni Presiding Officer Loren Lagarda ang sesyon. Pero kahit na nakabreak, nagkaroon pa rin ng diskusyonan sa pagitan ni Marcoleta at Hontiveros hanggang sa talikuran na nga ng senador, ang senadora habang nagsasalita ito. Balitang Promdi. Samantala, balita muna tayo sa Pangasinan. Mga balita muna sa probinsya. Standby Freddy. Wanted person na naharap sa kasong rape sa lalawigan ng Aklan, arestado sa Bolinao. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Bolinao Police Station ang wanted person na isang 57 anyos ng mangingisda na residente ng barangay Salud, Bolinao matapos itong umaaresto alas 8 ng gabi sa kanilang barangay. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, ang pagka-aresto sa suspect ay joint operation nila at ng Malay Municipal Police Station Aklan PPO sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 7 and Branch 2 Kalibo Aklan para sa kasong rape under criminal case number 266-A
ng Revised Penal Code under Criminal Case Number 10319 at 10320, parehong Nobel ban recommended. Sa iniihanda ng mga kakulang dokumento para maibiyahe na at maiharap ang suspect sa RTC Kalibo Aklan na silang naglabas ng 2 arrest warrant. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristotle Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Kakasuhan na ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng pagkakadawit nito sa multibilyong pisong flood control anomaly. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ihahain nila ang kasong plunder at malversation laban sa senador bukas. Yan ay matapos ang masusing pagsusuri sa rekomendasyon ng Department of Justice. Tila hindi naman nabahala si Estrada at iginiit na inosente siya sa paratang. Giit niya, wala pang opisyal na record mula sa Senate Legislative Budgets Research and Monitoring Office na nagpapakitang siya ay nagpasok ng amendments sa 2025 budget ng DPWH. Samantala, sinabi naman ni Remulla na may hiwalay ding kasong plunder na isasampa kay Senator Joel Villanueva na may kinalaman sa flood control controversy. Ngunit posibleng umabot pa ng 2 linggo bago tuluyang maisampa ang kaso laban kay Villanueva. Balitang Prompty. Grandest case. Kung ilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang ikakaso ng kanyang opisina laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang press briefing, sinabi ni Remulla na hindi lamang money laundering at kasong may kinalaman sa flood control project ang ikakaso kay Romualdez, kung hindi pati na rin ang conspiracy to defraud the National Treasury o ang pakikipagsabuatan upang dayain ang kaba ng bayan. Aminado si Remulla na hindi madaling ilatag ang ganitong kaso. Sa mga unang pagkakataon pa lamang na mangyayari ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na umano'y utak sa insertion sa budget na iniuugnay sa bilyong-bilyong pisong flood control anomaly. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Central Luzon. Standby Dani, 2 magnanakaw na aktuhan. Kalaboso daw po dyan sa may Botolan, Zambales. Ibalita mo yan na Rich 37, Dani Kumilang. Naaresto 2 sangkot sa insidente ng umano'y pagnanakaw. Makaraang maaktuhan ng mga gwardya ng isang establishmento sa Botolan, Zambales. Kinilala ang mga sospek na sina alias Piolo at alias Eco, pawang residente ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Jemar De Los Santos, hepe ng Botolan Municipal Police Station, gabi nang mapansin ng mga duty security guard ang isang kolong-kolong na tricycle na huminto malapit sa perimeter fence. Makalipas ang ilang sandali ay nakita umano ang mga suspect sa bakod habang bitbit ang mga ninakaw na pagmamay-ari ng establishmento. Agad namang rumesponde ang mga gwardya at mga kalapit na residente sa lugar na naging dahilan upang maaresto ang mga sospek. Isinuko naman sila sa mga rumesponding pulis ng Botolan Municipal Police Station. Inihanda ang pagsasampa ng kasong theft laban sa arestadong mga sospek. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:14 na po ng umaga. Inilabas naman ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Nahaharap ang 4 sa plunder, indirect bribery at may kinalaman sa pagtanggap ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya ni Marcoleta. Sa panuntunan po ng Sandigan Bayan, maaaring maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO kahit na nasa preliminary investigation pa lamang ang reklamo para masiguro ang pananagutan ng mga sangkot. Magugunitang hindi idineklara ni Senador Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE ang naturang pera, pero kalaunan ay inamin din na tinanggap ang naturang donasyon. Balitang Prompty.
Samantala, napakunot noo at umismid lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alegasyong no-L o no election scenario sa 2028 na pinalutang ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Reaksyon ito ni PBBM nang tanungin ng media kaugnay ng no-L scenario habang pasakay ito ng eroplano patungo ng Japan para sa kanyang 4-day state visit. Nasurpresa at napatanong pa ang Pangulo. Ang sabi ho ng Pangulo, ako gusto ko ng no-L scenario. Habang walang ibang sinabi po ang Pangulo at sa halip ay umismid lamang sabay naglakad ng patalikod sa media. Kasunod nito'y sinabi naman ni Palace spokesperson na Claire Castro na mali ang alegasyon at tiniyak na sumusunod si PBBM sa itinatakda ng batas. Balitang Prompty. Tinawag naman ng Malacanang na diversionary strategy lamang ang pinalutang na no election o no-L scenario ni Senador Amy Marcos sa 2028. Tahas ang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, walang ibang layunin ng naturang akusasyon kundi pagtakpan ang issue sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa nakatakdang paglilitis sa pangalawang Pangulo, nag-ingay din si Senador Amy upang mabaling ang atensyon ng publiko tungkol sa nangyari na kahina-hinalang eksena sa Senado. Dagdag pa ni Castro, ugali talaga ng presidential sister na umistyle sa tuwing siya o ang kanyang mga kaalyado ay nako-corner. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Western Visayas. Mahigit na 3.6 na milyong pisong halaga ng suspected shabu na samsam sa drug operation sa Estancia, Iloilo. Isa daw pong dating teacher na target sa operasyon abay nakatakas. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Umaabot sa 540 grams na suspected shabu na tinatayang nagkakalaga ng mahigit 3.6 million pesos ang nasamsam sa buy-bust operation sa Barangay Poblacion Zone 1 Estancia. Nadakip sa operasyon sina alias Joji, 43 anyos na dating chief tanod, at alias Jess, 38 anyos na parehong residente ng nasabing barangay. Nakatakas naman si alias Sir, ang dating teacher ng Northern Iloilo State University Main Campus. Ayon kay Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU Head Major Daje de Lima, target ng operasyon sina Joji at Sir habang kasama lang nila si Jess. Sa investigasyon ng pulisya, nalulong sa illegal na droga ang dating teacher kaya natigil siya sa pagtuturo habang tinanggal naman sa trabaho ang dating tanod. Sa impormasyon ng PDEU, area of operation ng 3 ang 4th at 5th District ng Iloilo. Nagmumula naman sa labas ng Western Visayas ang supply ng illegal na droga ng mga suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nagsimula na ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Japan kahapon. Lumapag si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya at ang kanyang delegasyon sa Haneda Airport dakong alas 6:30 ng gabi sa Tokyo, Japan. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga matataas na leader ng Japan at sasaksihan ang paglagda ng mga bagong kasunduan sa kalakalan, pamumuhunan, maritime at defense corporation. Nakatakda ring makipagkita sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kina Japan Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace para tanggapin ang Japan Most Prestigious Award. Gagawaran din si PBBM ng Grand Cordon of the Supreme Court of the Chrysanthemum, habang si First Lady Liza ay gagawaran naman ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Bilang tugon ay gagawaran naman ni PBBM ng Order of the Lacandula na may ranggong supremo si Emperor Naruhito at Order of Gabriela silang para naman kay Empress Masako. Kasado ring makipagpulong si PBBM kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi para pag-usapan ng enhanced cooperation sa defense, maritime security,
trade investments, energy resilience at infrastructure development. Balitang Bromby! Samantala, bumagsak sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Sa survey na isinagawa nitong Marso, lumabas na 49% ng mga Pilipino ang hindi kontento sa performance ng Pangulo. 33% ang nagsabing sila'y kontento, habang 18% ang undecided o hindi makapagdesisyon. Dahil dito'y nakakuha si Pangulong Marcos ng net satisfaction rating na negative 15 ay kinukonsidera ng SWS bilang poor. Mas mababa rin ito ng 12 puntos kumpara sa naitalang negative 3 o neutral rating noong November 2025. Hindi naman agad nagbigay ng komento ang Malacanang kaugnay ng resulta ng naturang survey. Balitang Bromby! Balita naman mula sa Eastern Visayas, standby Jimmy. Isang patay, isang sugatan sa banggaan ng truck at motorsiklo sa Villaba, Leyte. Ibalita mo yan, go ahead, RH32 Jimmy Angay-Angay. Nasawi ang isang 70 anyos na lalaki habang sugatan naman ang isang motorcycle driver matapos pasangkot sa banggaan ng isang motorsiklo at aluminum van truck sa kabaan ng National Highway ng barangay na Buyan, Villaba, Leyte, alas 5:55 ng hapon. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, magkasalubong ang bumibiyahe ang dalawang sasakyan. Ang Hino aluminum van truck ay patungong Tabango, Leyte habang Honda XRM 125 na motorsiklo papuntang Villaba matapos dumalo sa isang barangay fiesta sa barangay Sabang, Tabango. Ayon sa pulisya, napunta sa kabilang lane ang motorsiklo dahilan upang bumangga ito sa kaliwang bahagi ng truck dahil sa lakas ng impact tumilapon at nakaladkad ng ilang metro ang driver at bagrider ng motorsiklo. Nagtamo ng bali sa kaliwang paang driver ng motorsiklo habang grabe naman pinsala sa ulo at nabali rin ang mga paa. Ang tinamong sugat ng 70 anyos na bagrider at dineklara na dead on arrival sa ospital. Hindi naman nasugatan ng driver at helper ng truck kusang loob ding sumuko sa Villaba, Leyte. PNP ang driver para sa kakulang disposisyon habang nagpapatuloy investigasyon ng mga otoridad. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat Jimmy, standby lang. Jane, Pilipinas ang oras alas 3:23. Naglabas ng subpoena ang Department of Justice upang isumite ng Senado ang listahan ng mga baril na inisyu sa mga opisyal at kawani ng institusyon. Kasama rin sa mga dokumentong hinihingi ang record ng inventory ng mga firearms na pag-aari ng Senado mula sa Commission on Audit at ng Firearms and Explosives Office ng Pambansang Pulisya. May kaugnayan ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon sa DOJ, interesado ang Special Panel of Prosecutors na matukoy ang may-ari ng isang Scorpion Firearms na nakita sa video footage ng insidente. Batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group, 26 mula sa 36 na nakuhang basyo ng bala sa Senado ay mula sa 9mm CZ Scorpion Evo 3 na iniulat na ginamit ng suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Samantala, hiniling din ng DOJ ang security log na naglalaman po ng oras, petsa at pangalan ng mga taong pumasok at lumabas sa Senate premises noong araw ng insidente. Balitang Bromby! Samantala, pinuna naman ng leader ng 4 na civic group ang imahe ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng ilang civic organization, unti-unti nang nawawala ang dignidad at kredibilidad ng Senado sa ilalim ng bagong liderato.
Paliwanag nito, malayo na ang kasalukuyang Senado sa panahon ni na dating Senador Jose Pepe Jokno, Raul Roco, Juan Flavier, Miriam Defensor Santiago at Franklin Drilon na kilala sa disiplina, statesmanship at respeto sa institusyon. Git pa niya, mas nakikita na ngayon ng publiko ang political survival kaysa tunay na serbisyo publiko. Dinuligsari ni Goycha ang pagkakatalaga kay Senador Rodante Marcoleta bilang Vice Chair ng Blue Ribbon Committee sa kanilang kinakaharap na kasong sa kabila po ng kanyang kinakaharap na kasong plunder at bribery. Ayon kay Goycha, dati umanong simbolo ng accountability ang Blue Ribbon Committee, ngunit ngayon ay kine-question nito ang kakayahan ng naturang panel labanan ng korupsyon. Tinukoy rin niya ang naging reaksyon ng ilang senador kaugnay ng ICC warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kasong crimes against humanity na sa halip-an nila na isuko ay prinotektahan at pinatakas pa ang senador. Usod anya ng mga pangyayaring ito, lumalakas ang pananaw ng publiko na mas pinoprotektahan ng ilang senador ang kanilang political allies kaysa ang integridad ng Senado bilang institusyon. Si Dr. Jose Antonio Goycha ay Chairman Emeritus ng 40 grupo. Yan po ay ang Alyansa ng Bantay Kapayapaan Demokrasya o ABKD, People's Alliance for Democracy and Reforms o PADER, Liga Independencia Pilipinas o LIPI at ang Filipinos Do Not Yield Movement. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo, balita naman mula sa Northern Samar. 3 wanted mula sa bayan ng Rosario, Northern Samar, inaresto daw po sa magkakahiwalay na operasyon dahil sa pagnanakaw. Kabilang daw po sa mga naaresto ay isang senior citizen. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. 3 individual mula sa bayan ng Rosario, Northern Samar na may tuturing na wanted persons ang inaristo ng kapulisan sa magkawalay na operasyon matapos na sampahan ng mga ito ng kasong pagnanakaw. Ang 3 ay inaristo sa operasyon ng pulis ng Rosario dahil sa kasong kinakaharap ng mga ito ang kasong qualified thief alinsunod sa Article 310 ng Revised Penal Code. Ayon sa ulat ng PNP Rosario, ang unang naaristo ay 42 taong gulang, isa itong magsasaka. Sunod na dinakip ng kapulisan ang 20 taong gulang at ang huling inaristo dahil sa kasong pagnanakaw ay isang senior citizen, 68 taong gulang, isa ring magsasaka. Lahat ay mga residente ng Rosario, Northern Samar. Ang 3 ay mayroong warrant of arrest mula sa korte. Nasa kustodiya ito ngayon ng Rosario Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, gumamit naman ng alternative recording device ang kapulisan sa ginawang operasyon sa pagdakip sa 3 mga wanted persons. Bahagi pa rin ito ng law enforcement operations na matiyak na mga sangkot sa krimen ay mananagot sa batas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jane. Oras po natin, alas 3:29 na po ng umaga. Standby lang, Tina. Nanguna si Mandaue City Representative Emari Lollipop Wano Dizon sa top performing representative sa Tier 1 ng Central Visayas sa isinagawang Index of Governance Survey ng RPMD Foundation. Ito po'y makaraang makakuha si Wano Dizon ng 87.8% rating. Habang sinundan siya ni Lapu-Lapu Congressman Junard Ahong Chan na may 87.3%. Pangatlo si Cebu 3rd District Representative Karen Garcia na may 85.2%. At ang pang-apat naman ay si Congressman Daphne Lagon ng Cebu 6th District na may 83.5%. Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, layunin po ng survey na masukat hindi lamang ang popularidad ng mga opisyal kundi pati na ang aktual na kalidad ng kanilang pamamahala, accessibility, responsiveness at ang kumpiyansa ng publiko.
Kabilang naman sa second tier ranking sina Congressman Rhea Gullas na may 86.9%. Ito po sa Central Visayas pa rin. Si Congressman Edu Rama na may 86.4%. Habang si Congressman Duke Frasco may 84.8%. Sa Bohol Representatives, nanguna naman si Congressman Alexi Tutor na may 80%. Sinundan naman ni Congressman Van Aumentado na may 77%. Congressman Baba Yap na may 75.2%. At si Congressman Cutie Del Mar, 70.9%. Sa hanay naman ng City Mayors, nanguna sa Tier 1, sina Mayor Tadeo Jovito Jonky Uwano ng Mandaue City na may 85.2%. Sinundan siya ni Mayor Samsam Gulyas ng Talisay City na may 84.7%. At si Mayor Cindy Chan ng Lapu-Lapu City, 83.5%. Isinagawa po ang survey mula April 1 hanggang 8, 2026 gamit ang face-to-face interview sa 5,000 respondents mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na may plus or minus 1% na margin of error. Balitang Prompty. Alas 3:31, balitang national tayo, dating clerk of court ng Agusan del Norte binawian daw po ng benepisyo at pinatawan ng perpetual disqualification ng Korte Suprema. Alamin natin kung bakit kay RH9 Tino Nolasco. Pinatawan ng Korte Suprema ng mabigat na parusa ang isang dating court clerk sa Buena Vista, Agusan del Norte matapos mapatunayang sangkot sa pamameke ng dokumento at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa desisyon ng SCN Bank, napatunayang nagkasala si Luz Beminda Hernandez, dating clerk of court 2 ng Municipal Trial Court sa mga kasong serious dishonesty, falsification of official documents at gross misconduct. Nagugat ang kaso matapos umanong gamitin ni Hernandez ang pangalan ng isang court stenographer upang makadalo sa convention sa Dipolog City noong 2023 at makakuha ng reimbursement at iba pang benepisyo. Napatunayang ding pineke ni Hernandez ang kanyang daily time record para palabasin na nagtrabaho siya mula April 26 hanggang April 28 taong 2023. Dahil retirado na sa serbisyo si Hernandez noong 2024, hindi na maaaring ipataw ang dismissal sa serbisyo pero iniutos ng Supreme Court ang forfeiture ng kanyang retirement benefits maliban sa leave credits at habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:33 na po ng umaga. Nakararanas naman ngayon ng tagtuyot o drought ang Metro Manila at 25 lalawigan ngayong Mayo. Ito po ang inanunsyo naman ng Pag-asa habang nalalapit ang pagtatapos ng summer season. Ayon sa State Climatology ng Pag-asa, nararanasan ng tagtuyot kapag nababawasan ng 60% ang average na pag-ulan sa loob ng 3 buwan. Karamihan sa mga probinsya na nakararanas ng drought ay ang mga lugar na matatagpuan sa Luzon. Samantala, ang tag-ulan naman sa kanlurang bahagi ng Luzon ay maaaring mag-umpisa sa mga susunod na araw. Balitang Prompty. Alas 3:34. 30 araw na suspendido ang Director ng Department of Labor and Employment Region 3 kasunod ng pagguho ng 9-story building sa Angeles City sa Pampanga na ikinasawi ng 4 na individual habang nawawala naman ang 16 na iba pa. Inanunsyo ito mismo ni Labor Secretary Francis Tolentino habang katabi si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio. Sa harap po ng media matapos ang ginawang turnover ceremony sa kanyang pag-upo bilang bagong kalihim. Ayon kay Tolentino, ang suspensyon laban kay Panlilio ay pagbibigay daan sa isasagawang investigasyon hinggil sa pananagutan ng mga opisyal ng Dole hinggil po sa naturang trahedya. Kasama rin sa iimbestigahan ang dahilan ng pagpapatuloy sa konstruksyon ng Golden Years Construction sa gusali gayong una na itong naisyuhan ng work stoppage order noong September 2025 dahil sa mga paglabag.
Sinabi ni Tolentino na nais din niyang matukoy kung ginawa ba ng DOLE ang lahat ng dapat itong gawin upang maprotektahan ang mga manggagawa doon. Bagamat nagulat, tiniyak naman ni Panlilio na tatalima siya sa kautusan at nagpahayag din ng kumpiyansa na walang nagawang kapabayaan sa isyu ng kanyang tanggapan. Balitang Bromby! Alas 3:35 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ho ng ating programa. Pilipinas ang oras, alas 3:35. Balitang Bromby! Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan? Ngayon po ay holiday. Holiday today, May 27, ito po ay may kinalaman dun sa... Ano ba yun Tita Ems? Paggunita ba o selebrasyon? Yung holiday ngayon o yung special event ngayon sa relihiyong Islam o sa ating mga pagbibigay daan po dun sa event ng ating mga kababayang Muslim dito po sa Pilipinas. Anyway, bukod po dyan, bago pa po ang bakasyon today, marami na namang naganap araw-araw na lang dito po sa Senado, ano? Kung minsan sa dami ng issues na kailangan tutukan sa ating bansa, mukhang ang napapagtuunan na lamang ng pansin ay mga kaganapan dyan sa Senado. Ano nang nangyari doon sa iba pang mga issues na dapat na itutukan ng pamahalaan sa panahon po ngayon, kagaya na lamang ng issue ng pagmahal ng kuryente, pagmahal ng langis, na ang ating mga kababayan ay hirap na hirap ho. Marami pa rin ho yung mga hindi pa natututukang issue sa gitna po ng anong tawag dito? Tension. Yon. Sa gitna po ng tension sa Middle East. Sa gitna ng tension sa Middle East, may tension sa Senado. Ano ba yan? Hindi na ho natapos. Kung minsan, alam nyo ho, doon sa ating mga kababayan na nanonood, nakatutok ka. Sabi ko nga ho, nung mga nakalipas na araw, antabayanan ng mga susunod na kabanata. Pero kung minsan, kung nung una, parang kumbaga, mainitan, exciting ang mga nangyayari diyan sa Senado. Hanggang sa nabahiran ng takot at pag-aalala dahil doon sa mga shooting. Nagkaroon ng mga investigasyon at isa rin yan sa mga nais nating malaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Nasundan ho yan ang sari-sari pa pong issue. May mga, di ba nga, may mga, yung nauna pa, yung mga takbuhan, habulan, sigawan, nagkaroon ng drama, nagkaroon ng barilan. Sa dami ho nang nagaganap sa araw-araw na sa tingin natin ay hindi na kinakailangan. Minsan nakakapagod na, no? Sa ating mga kababayang Pilipino. Sabi nga doon sa mga nababasa natin sa Facebook, dami na nga problema sa mundo. Dinagdagan nyo pa. Diba? Ganun yung nangyayari. Ang mga mambabatas po, kabilang po ang mga senador, kabilang po sila sa mga inaasahan po ng publiko na unang tutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagbalangkas ng mga panukala, pagbalangkas ng mga batas na makakaahon po sa atin mula sa kahirapan, makapagtatama po ng mga kamalian at makapagtatama at makapag-aayos ng mga kaguluhan sa ating bansa. Pero ang nangyayari ho ngayon, parang tila dumadagdag pa sa isipin ng bawat Pilipino ang nangyayari. Na sa halip na mapahupa ang tensyon, totoo naman diba? Kapag ka sa ordinaryong mga mamamayan,
Ang mga mambabatas ho, sila po ang dapat na nagiging good example. Wala na ho akong sinisino ha. Both sides. Kanya-kanya ho ng kanilang mga presentasyon. Ano ba tawag doon? Ayoko sabihing drama eh. Pero kung tutusin yun talaga eh. Senate serye na nga eh, di ba? Senate Flix na nga eh. Kaya lang nakakapagod. Ang dami hong dapat na masolusyonan. Isa pa yun sa issue ng kuryente. Ang dami nating problema dyan. Power outage. Pero ngayon ho, isa pa sa napansin ko bukod po dyan sa, kumbaga, dumadagdag pa po sa isipin ng mga Pilipino yung mga pangyayari dyan. Totoo yung puna nung iba. Totoo lang. Kagaya na lamang nung binanggit ni yung ilan sa mga binanggit ni Dr. Goycha, yung isang civic leader ng isang leader ng civic organizations, ng 4 na civic organizations kung saan parang nagbabago na ang imahe ng Senado. Nasaan na yung mga pinagkakapitagan, iginagalang at inirerespeto po nating mga mambabatas na kung noong araw kapag sinabing yan ay miyembro ng Senado, yan ay senador, ang una nating mararamdaman, it is a privilege na makaharap sila, lalo na kapag nakausap mo. Kapag napapanood mo, by hands up ka. Talagang yung respeto mo sa kanila at makikinig ka talaga. Katatakutan, ika nga. Sa nangyayari ngayon, tingnan mo sa social media, ang unang star at mga artista dyan sa social media na ginagawa na ngayon ng memes. Kapag ginawa ka ng meme, ibig sabihin ginagawa kang katatawanan, di ba? Ang atin pong mga kagalang-galang na mga senador, ano pa man po ang kulay nila, lahat ho yan nagkakaroon na ng meme. Kung minsan hindi na natin alam kung ano pa ba ang pinaglalaban talaga nila. Totoo naman yung sinabi ni Dr. Goycha. Ito ba'y laban pa para sa ating mga kababayan o laban na lang para sa pagprotekta ng kanya-kanyang mga turf, teritoryo, prinsipyo nila para sa kanilang mga partido at para sa kanilang mga kaalyado? Wala na po akong sinisino dito ha. Ayokong mag-pinpoint. Pare-pareho ho talaga. Totoo lang. Sabi ko nga ho at uulit-ulitin ko bago tayo bumati sa ating mga nagko-comment. Oy, yung mga comment po maya-maya po ng konti ha. Sabi ko nga ho, paalala ho ulit sa ating mga mambabatas. Hindi pa po pumapasok yung impeachment. Ilang sesyon na lang ang natitira bago po ang break ulit. Pero ganyan pa po ang nangyayari. Ano na lang po yung matatapos nyo ng mga panukala kung tayo ho ay ganyan? Yung mga panukalang mas malapit ho sa sikmura ng mga mamamayan. Kung kayo po ay puro kadramahan ang ginagawang lahat dyan, nasa na nga po ba yung aming inaasahang pag-asa ng aming bayan sa pamamagitan po ng mga senadora na kaya nga bumalangkas ng mga batas na para po sa mga Pilipino. Isang magandang umaga muna pagbati natin. Magandang umaga po kay Cors Navarro Galindez mula sa Caloocan ka, no? Cors Navarro. Iisa lang naman ang pinagmumulan ng kaguluhan sa Senado. Sabi naman ni Garci Forever. Teka lang po yung mga nasa Facebook ha, pasensya na po. At ako'y ngayon lamang nagbubukas. Kanina meron ako nabasa nga pala habang binubuksan ko yung Facebook. Ma-share ko lang. Meron na naman na isang, ano ba siya? Sa ngayon, content creator na lang siya kasi may ginamit si Senador Tulfo kahapon doon sa mga balitaktakan. Yung ad hominem bigla ko tuloy naisip at napasearch kung yung pagkakasi sinabi na ad hominem, ito po ay
yung pong pag-atake o yung pagsagot po na malayo ho sa argumento ng kinakausap niya. Yun po yung tinutukoy po ng term na yan. Kung saan ay sa halip na sagutin ng isang argumento ay dinadala po sa insulto, paki-insulto ang mga sagot ho o reaksyon. Naisip ko tuloy yung mga media. Ayan po ay best example. Kapag kami ay kumukuda dito, na kahit na sa sarili namin ay kami ay wala naman hong pinatutunguhan na o walang kinakampihan na. At sa amin ay para lamang inilalatag namin yung dalawang panig. Kapag merong hindi nakagusto sa aming argumento, halimbawa, nasa kabilang panig ang aming binabalita. Nasa kulay, ibahin natin ang kulay. Kapag tayo nasa kulay brown, kumpara sa kulay puti. Ang nangyayari ho kapag po ang nasa isang panig nasa kulay brown at hindi nagustuhan ng mga taga-kulay puti, minsan nasasabihan kang bayaran. Yan po, isa pong example yan. Isa pong example yan doon sa sinasabi natin. Karaniwan pong nakakaranas niyan ay kami. Anyway, isang magandang umaga muna, alas 3:46 po ng umaga. Isang magandang umaga, Ma'am Becky Tizuka. Good morning. Ganon din po ang pagbati natin kay Ma'am Ivy Gutierrez. Binabati po natin isang magandang umaga. Senyorito Elgarico, good morning din. At kay Liboy Banes, isang magandang umaga rin po. Ricky Tabada, good morning. Binabati rin po natin Eric Mercado. Sabi na ang issue sa Senado ay galing sa boto. Totoo yan. Kung ang ihalal ay walang kwenta rin ang Senado. Kaya nga sabi natin, di ba? Lagi nating pinapaalala, itong na mga nangyayari kung minsan natatawa na lang tayo o kaya naman minsan napapag-usapan talaga. Kumbaga lahat nakatutok. Pero kung minsan nakakapagod kasi ganyan yung nangyayari at napapanood natin. Pero ngayong mga problema hindi nasusolusyonan. Problema ni Juan de la Cruz ay hindi nasusolusyonan. Totoo yan. Kaya nga sabi nga natin, sa mga susunod, matuto na ho tayo. Baka naman, matututo na ang mga Pilipino kung sino ba ang dapat na iboto at sino ba ang hindi. Abay, himay-himayin nyo ho dyan. Sino ba ang dapat na panatilihin at hindi? Kayo na ho ang bahala. Senyorito Elgarico, good morning. Win-win Aquino Ramp Ramurana. Mula sa Flora Apayao, isang magandang umaga rin po sa inyo. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga si Miggy Falier Villa. Isang magandang umaga at kay Benji Shonko. Isang magandang umaga rin. Good morning kay Allen Sagala, Judy Gala Labanan, kay Sam Rezalva. Hindi daw matutuloy ang eleksyon sa 2028 dito sa Pilipinas. At sinong nagsabi sa iyo niyan? Sam Rezalva. Huwag tayo magkakalat ng fake news. Asan ang papel mo na nagsabing hindi matutuloy ang eleksyon sa Pilipinas? Yung mga ganyan. Dahil lamang sa mga sabi-sabi. Wala akong pinapatungkulan dito. Ang sinasabi lang natin, meron talaga na nagpalutang ng Noel sa Senado, sa Senator Amy. Na yan po ay tinutulan at sinabi naman ng kabilang panig na walang katotohanan. Dahil wala naman ho talagang ganun daw silang napapag-usapan. Maging ang Pangulo ay umismid na rin. Ika nga parang kumbaga pinagkibit-balikat niya at dinedma yung ganoon na mga senaryong sinasabit na lumulutang. Bukod po doon ang House, kasi kapag gumawa ng Noel scenario, hindi lamang naman yan Senado ang gagawa, pati ang House. Ang Kamara ho ay nagsalita na rin na wala din daw naman silang nagaganong napapag-usapan. Sa bagay, madalas naman yan kapag malapit ang eleksyon. Hindi lang ngayon. Sa mga nakalipas na mga administrasyon, lagi napapag-usapan ang Noel scenario. No election scenario sa pamamagitan po ng mga charter change ay mga ganyan. Pero wala namang natutuloy lagi, taon-taon bawat administrasyon ganyan. Allen, good morning sa iyo. Lloyd Ibanez, Sacramento. Joseph Harderiano. Kaya nga sabi ko ho sa inyo, bago tayo maniwala, hanapan muna natin ng papel, ng dokumento, ng fact.
Hindi yung basta sabi-sabi chismis lang. Kapag nandyan na, ayan, maniwala ho tayo. Tarsila Espiritu Castro, good morning. Binabati rin po natin si Unel Soria. Good morning, Ma'am Kisses. Good morning po sa lahat. Watching from Quezon Nueva Ecija. Shout out po sa Soria family, Tamayo family, Merete family. Good morning and God bless. Ma'am Kisses, meron po akong kilala. Efren Lorenzo sabi niya, meron po akong kilala. Mga grupo po na mahilig magbalita ng fake news. Hindi ko na binanggit kung sino, ikaw na lang bahala dyan. Maryland, Noel Galliano, good morning. Lahat ng kurakot sa gobyerno, pakagat na lang at itali sa langgam. Uy, masakit yun Parang mga sinaunang yung mga sinaunang pagpaparusa. Itali at ipakagat sa langgam. Sakit na parusa noon Akala mo lang hindi pero masakit. Torture yun. Velemon Mamuwad, wala na talagang kahihiyan ang mga nakaupong senador na yan. Pansarili na lamang ang interes ang nasa utak, kung pwede na lang i-abolish na lang ang Senado. Kung paano, di ko alam. Yan ang sabi niya. Mas naisip lang niya. Na parang, kumbaga, parang sa tanggalin na lang natin. Pero hindi ko alam kung paano tatanggalin Franz Mendoza, good morning. Opo, totoo po yan. Nakakaumay ang mga eksena. Yun, tamang word pala. Kanina ko pa iniisip yung word na yan Franz Mendoza. Eksena. Nakakaumay po ang mga eksena sa Senado. Lani Rehuso, good morning. Dapat ay sabi niya, dapat ay palitan si Senate President Cayetano. Sakim sa pwesto, magulo, nakakapagod palitan na from Kidapawan City. Yan ang sabi naman ni Lani Rehuso. Sana pwede mag-special election para palitan lahat sila. Kung merong nagpapalutang ng no-L scenario. Ito naman si New Normal, ang gusto niya special elections. Hindi pa din natuto ang mga tao pag eleksyon. Basta pag may pera, mood ng politiko, yan ang iboboto. Efren Lorenzo, maganda umaga ma'am. Pagbalita nyo po ng umaga tungkol sa Senado, nasisira po ang umaga namin. Nakaka-stress. Totoo lang. Pare-pareho po tayo ng nararamdaman. Magandang solusyon dyan, Ma'am Kisses, i-abolish ang Congress. Ruel Lacernia, maganda umaga sa iyo. Sabi ni Ruel. Good morning sa mga taga Dewey Hotel. Dewey Hotel sa Santa Cruz, Marinduque. Akala ko sa Santa Cruz, Maynila ito. Michael Andrew Castro, good morning. Ganon din kay Loiteo Natum. Tama po si Senador Tulfo, kaya ipinasok yun, may pinaglalaanan ho sila. Ma'am Kisses, dapat po tanggalan na lang ng sweldo yung mga senador at ibigay na lang sa mahihirap na Pilipino. Best na negosyo sa Pinas, magpolitiko, mabilis ang kita ng pera, sabi naman ni RB Als. Ayun talaga, ang dami nyo ring naiisip Magandang umaga rin po ang ating pagbati kay RB. Sabi niya dati sinisigaw ay galing galonggo. Ngayon wala na ding nangyaring gobyerno. Lalong, hindi ko naiintindihan po yung message ninyo Anyway, bago pala matapos tayo sa programa, nais ko munang batiin meron ba akong magandang dito, happy birthday song? Happy birthday. Pwede na to. Happy birthday sa nag-iisang Wonder Woman ng DZRH News. Ng DZRH News Center, si Miss May Binauhan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Wonder Woman May Binauhan. At alam mo na, ang kasunod, joke lang. Para sa iyo ay isang maganda at malusog na pangangatawan at masayang araw ng iyong kapanganakan. Sana habang ikaw ay masaya,
masaya rin kami. Anyway, oy, doon sa ating mga kababayan na hindi ko po nabati, nako, pasensya na po. Ayan, nawala na tuloy ako. Ayan. Ayun, nakuha ko rin. Nagkagulo ang aking stinger. Anyway, dahil po dyan, tayo ho'y magpapaalam na muna. Nalito na ang aking stingers dito. Sa pamamagitan po ng awitin na yan, ako po ay magpapaalam na maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong nakasama. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson, at ito po ang Balitang Promdi. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Pilipinas ang oras sa 4 na minuto bago, o 5 minuto pa, bago mag alas 4. Good morning and happy Wednesday. Sa loob ng 86 na taon,